Ang kambal. Pagsisiyasat sa krimen na yumanig sa Singapore. Enero 21, 2002, Biyernes. Tumanggap ng mga agarang tawag ang pulisya noong 6:18 ng hapon. Isang lalaki ang inatake at nangangailangan ng tulong upang mahanap ang kanyang mga anak. Ang mga tawag ay ginawa ni Xavier Yap Jung Hoon, isang 48 years old na Singaporean, na nagsabi na ang kanyang 11 taong gulang na kambal, sina Ethan at Aston, ay nawawala sa Greenridge Crescent sa Upper Bukit Timah. Nang maglaon, sinabi niyang natagpuan niyang patay ang mga ito sa tubig ng isang kanal na malapit. Nang unang malaman ng pangunahing taga-siyasat na si Deputy Superintendent of Police Tan Boon Kok ang insidente, agad niyang inisip na tiyak na may iba pang detalye na hindi pa nakikita. 2 batang lalaki ang patay, sinabi ni DSP Tan sa CNA sa isang eksklusibong panayam. Kaya tiyak na may nangyaring masama sa kanila at matindi kong pinaniniwalaan noong oras na iyon na may masamang layunin na ang kasangkot. Hindi normal na magkaroon ng 2 batang lalaki na pinatay sa parehong oras. Alam ni DSP Tan ang kanyang sinasabi. Bilang isang veterano sa puwersa na may 26 years na karanasan, kung saan 22 years dito ay sa mga investigasyon, ang opisyal na namumuno sa koponan ng Special Investigation Section, SIS, ng Major Crime Division ng Criminal Investigation Department ay nakahawak na ng hindi bababa sa 10 kaso ng pagpatay. Sa buong panahon ko sa SIS, sa palagay ko, tanging ilang kaso lang ang aking nakita na may higit sa isang kamatayan sa isang kaso, sabi ng isang ekspertong investigador. Pumunta si DSP Tan sa lugar ng insidente na matatagpuan sa isang parke. Sa oras na iyon, dumating na ang gabi sa Greenridge Crescent, isang pribadong lugar na may maayos na hanay ng mga bahay na tila natutulog at isang playground na nakatago sa isang sulok na nasa gilid ng konkretong kurba ng expressway. Ang playground ay kakaunti ang kagamitan na may 2 swing, isang maliit na climbing gym at isang solong kiddie ride na may hugis elepante. Ngunit dito sa walang kaabang-abang na playground at kalapit na fitness corner, sa simula, naniwala ang pulisya na doon naganap ang krimen. Sinabi ni Yap sa mga opisyal na may isang tao, hindi niya alam kung sino, ang sumalakay sa kanya. Hindi niya maipaliwanag kung paano ang itsura ng tao dahil siya ay inatake mula sa likod at nawalan ng malay. Nang magising siya, nawawala na ang kanyang mga anak. Sinabi niyang natagpuan niyang patay ang mga ito sa kanal. Nakaharap si DSP Tan at ang kanyang koponan sa isang serye ng mga hamon sa kasong ito. 2 patay na batang lalaki, isang hindi kilalang salarin, isang kanal na mabilis na napupuno ng tubig, mahinang ilaw at kakulangan ng mga closed-circuit television footage o kilala sa tawag na CCTV. Ang mga agos na dumadaloy mula sa konkretong hagdang bato sa kanal ay maaaring mabilis na maging malakas na agos at hindi nais ng pulisya na ang anumang mahalagang ebidensya ay matabunan ng tubig. Humingi sila ng agarang tulong para sa malalaking bilang ng mga sandbag na dalhin at ipatong sa bibig ng kanal upang mapigilan ang pagdaloy ng tubig at pagdumi sa crime scene. Ang mga sandbag ay naipadala sa lugar sa loob ng 1 oras at inilagay sa buong kanal na may lapad na 3 metro hanggang 4 na metro. Habang nangyayari ang lahat ng iyon, napansin ni DSP Tan ang mga palatandaan tungkol kay Yap na mayroong hindi tama. May ilang bagay, ang kanyang pag-uugali, ang kanyang asal noong panahong iyon na tila medyo kakaiba, sabi niya.
Gayunpaman kami ay naghahanap sa tinatawag na salarin. Nagsagawa ng masusing paghahanap ang pulisya. Hindi bababa sa 100 opisyal mula sa iba't ibang pangkat, kabilang ang Special Operations Command at mga yaman ng Land Division ay kumalat sa buong lugar, habang ang mga Gurkhas ay naghanap sa isang maliit na kagubatan na nasa tabi ng kanal para sa misteryosong salarin. Nagbigay alerto sa mga driver ng taxi na hinihiling sa kanila na mag-ingat para sa isang lalaki na nasa pagitan ng edad na 30 at 40. Sinabi ni DSP Tan na kinakailangan ng pulisya na palawakin ang kanilang paghahanap kaysa sa karaniwan dahil sa elemento ng hindi alam. Kapag ang mga kaso ay hindi tiyak, madalas naming pinapalawak ang aming investigasyon sa crime scene. Pinapalawig ito hanggat maaari upang makalikom ng maraming ebidensya, sabi niya. Naglakad ang mga opisyal ng 800 metro paikot sa kanal at nangolekta ng mga piraso ng ebidensya sa kanilang daraanan, isang ice pick, mga piraso ng damit ng mga batang lalaki, guwantes at maskara. Sa marka ng 800 metro, natagpuan nila ang isang CCTV camera ng storm drain na ginagamit ng pambansang ahensya ng tubig na PUB. Ngunit ang footage ay hindi nagpakita ng anumang hindi kilalang salarin. Ang mga guwantes at maskara ay nalamang mga itinapong basura mula sa isang malapit na site ng isang construction. Habang sistematikong inaalis ng pulisya ang mga hindi tiyak, unti-unti nang nabuo ang isang larawan na mas malinaw ang pagkakaintindi sa nangyari. Mula sa simula, si Yap ay isang kritikal at mahalagang saksi sa kaso, sabi ni DSP Tan. Ngunit agad siyang naging pangunahing suspect. Nang unang dumating ang pulisya sa lugar, siya ay nasa isang nakatakip na bahagi ng kanal at lumabas upang humingi ng tulong sa mga opisyal sa lugar ng playground upang tawagin sila. Ang kanyang mga sugat ay di gaanong malubha, sabi ni DSP Tan. Si Yap ay may mga pasa sa kanyang ulo, sa kanyang likod at ilang napakaliit na mga sugat sa kanyang tiyan. Ngunit napansin ni DSP Tan na si Yap ay may mga pinsala din sa harapan ng kanyang ulo sa kabila ng kanyang kwento na siya ay sinaktan mula sa likod. Ayaw ni Yap na dalhin siya sa ospital at kinailangan siyang hikayatin. Nilagyan din namin ng mga naka-assign na opisyal doon upang obserbahan ang kanyang asal, sabi ni DSP Tan. Sinabi namin sa kanya na narito kami para sa iyo sakaling mayroon kang gustong ipaalam sa amin. Buong magdamag kami ay nagmasid sa kanya, tila hindi siya makatulog at di mapakali. Habang si Yap ay nasa ospital na binabantayan ng parehong mga doktor at pulisya, ipinagpatuloy ang investigasyon sa lugar ng insidente. Sa kanilang paghahanap para sa mga saksi o posibleng suspek, pumunta ang pulisya sa bawat bahay sa lugar at tinanong ang mga residente kung sila ay nasa parke. Sa kabuuan, walang kaguluhan, walang hindi kilalang tao na hindi na-account, sabi ni DSP Tan. Ito ay nagpapatibay sa iniisip ng pulisya na ang kwento ni Yap tungkol sa nangyari ay hindi tumutugma sa pagsusuri. Ang pulisya ay patuloy na nakikipag-usap kay Yap sa buong panahong iyon. Patuloy niyang binibigay ang kanyang bersyon ng mga pangyayari na isang hindi kilalang salarin ang nasa likod ng lahat. Kailangan naming maayos na imbestigahan siya, sabi ni DSP Tan. Pagkatapos ng kanyang paglabas mula sa ospital kinabukasan ng gabi, Sabado, inimbitahan namin siya pabalik sa Police Cantonment Complex para sa isang panayam. Ang katotohanan. Noong mga oras na iyon lamang nagkaroon ng pag-amin si Yap na siya ang may sala. Ang kwento ni Yap ayon sa mga dokumento sa korte na sumunod ay ganito. Mayroon siyang 2 anak na lalaki sa kanyang asawa, si Miss Anna Sea Puay Hiang.
Nag-hire sila ng isang domestic helper upang makatulong sa pangangalaga sa kambal na ipinanganak noong ika-14 ng Oktubre 2010. Pinaghihinalaan ng mag-asawa na ang kambal ay may autism spectrum disorder mula nang sila ay 2 taon. Sila ay formal na na-diagnose na may disorder nang sila ay 6 na taon. Pati na rin ang global developmental delay na kung saan ang isang bata ay tumatagal ng mas matagal upang maabot ang mga milestone ng pag-unlad kumpara sa kanilang mga kaedad. Bagaman inirerekomenda na ilagay ang mga bata sa mga espesyal na paaralan, partikular na nahirapan ang kanilang ina na tanggapin ang kanilang kalagayan. Noong 2019, nag-enroll ang mga bata sa grade 1 sa edad na 9 sa isang mainstream na paaralan. Sila ay nananatiling hindi nakakapagsalita. Dahil hirap silang matuto, bawat isa sa kanila ay sinasamahan ng kanilang ina o ng kanilang yaya sa mga klase. Bilang ama, tumulong si Yap sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at naging mas aktibo sa kanilang pag-aaral na ginugugol ang higit pang oras kasama nila pagkatapos nilang pumasok sa elementarya. Naging lalong nag-aalala siya sa mga bata noong 2019 hanggang 2020 at nalungkot dahil hindi matanggap ng kanyang asawa ang kanilang kalagayan. Lalong lumala ang kanyang pag-aalala noong 2021 nang mapansin ang patuloy na galit ng kanyang asawa sa mga bata. Nagsimulang magkaroon siya ng mga pag-iisip na tapusin ang kanyang buhay at bumili ng ice pick para sa layuning ito noong Disyembre ng 2021. Ang pagbabago ay nagsimula noong 2022 nang lumapit ang isang pagsusuri na magpapasya kung ang mga bata ay nararapat na manatili sa kanilang paaralan. Napansin ni Yap ang depresyon at pagkabahala ng kanyang asawa sa paparating na pagsusuri at naramdaman niyang sumuko na siya sa kanilang mga anak. Naisip niya na kung papatayin ang mga bata, mawawala ang pasanin ng kanyang asawa at natakot din siya na baka mabuli ang mga bata o mawalan ng mag-aalaga sa kanila kung may mangyari sa kanya o sa kanyang asawa. Nadiskubre ni Yap ang playground sa Green Ridge Crescent na malapit sa kanyang bahay habang naglalakad siya. Napansin niyang tahimik ang lugar, may malaking bukirin at kagubatan malapit, kaya't napagpasyahan niyang gamitin ang lugar na ito para sa kanyang madilim na plano. Noong Enero 21, 2022, dinala ni Yap ang kanyang mga anak sa playground ng 4:45 ng hapon. Pinaglaro niya ang mga bata sa playground at sa fitness corner ng 10 minuto bago sila dinala sa isang bukirin sa tabi ng kanal. Mula sa bukirin, isa-isang binuhat ni Yap ang mga bata. Pagkatapos, pinangunahan niya ang mga ito ng mga 180 metro papasok sa kanal sa lugar na nakatakip. Sinakal ni Yap sina Ethan at Aston, isa-isa, bago isubsob ang kanilang mga mukha sa tubig na umaagos sa isang makitid na kanal. Pagkatapos nito, sinubukang magpakamatay si Yap gamit ang ice pick. Nang hindi ito nagtagumpay, gumamit siya ng sanga at bato na kasing laki ng kanyang kamao para saksakin ang kanyang ulo. Nang hindi rin siya makapaslang sa sarili, gumawa siya ng ibang plano, magpanggap na inatake siya. Naniniwala siya na malalaman ng pulis ang katotohanan at ang pagkadiskubre ng kanyang kasinungalingan ay magpapakita ng kanyang kawalan ng pagsisisi at magreresulta sa parusang kamatayan, at iyon ang kanyang nais. Tumawag si Yap sa kanyang asawa ngunit hindi ito sumagot. Pagkatapos ay tumawag siya ng 2 beses sa pulisya. Habang naghihintay, inayos niya ang mga katawan ng kanyang mga anak.
Nakaupo sa madilim na kanal habang nakapatong ang mga ulo ng mga bata sa kanyang kandungan. Ngunit nang hindi dumating ang pulisya sa kanal, bumalik si Yap sa palaruan kung nasaan ang mga pulis at humingi ng tulong. Nakita ang ilang sugat kay Yap kasama na ang pasa sa noo at anit, mga maliliit na saksak, mababaw na mga hiwa sa katawan at maliliit na gasgas sa siko, tuhod at pulso. Ayon kay DSP Tan, sinabi ni Yap na gumamit siya ng malaking puwersa, ngunit ang mga saksak sa kanyang tiyan na gawa ng ice pick ay napakaliit. Sinabi ni Yap sa pulisya na binili niya ang ice pick sa isang tindahan at nagawa itong subaybayan ng mga pulisya pabalik sa tindahan at kinumpirma ang pagbili. Bukod sa pag-amin ni Yap, ang swab mula sa isa sa mga leeg ng bata ay nagbalik na may DNA ni Yap. Dahil ang sanhi ng kamatayan ay smothering or pananakal, kailangan talaga ng pisikal na kontak, sabi ni DSP Tan. Sinuri ng pulisya ang kwento ni Yap sa ibang mga pinagkukunan kasama na ang forensic pathologist. Bukod doon, kailangan nilang matukoy ang kanyang motibo. Ibinahagi ni Yap ang kanyang mga alalahanin at pangamba tungkol sa kanyang mga anak, pati na rin ang kanyang hinala na nagloloko ang kanyang asawa, isang hinala na nakumpirma niya nang siya ay ma-detain at naghihintay ng pagsasampa ng kaso. Natagpuan niyang napakahirap para sa kanila, alam mo. Para sa kanya, tingin ko tinuturing niya silang mga tao na hindi kayang alagaan ang kanilang sarili. Kaya ang pangamba niya ay kung ano ang mangyayari sa kanila kung sakaling wala siya. Mga bagay na ganun, sabi ni DSP Tan. Hanggang sa puntong ito, nanatiling kalmado si Yap at hindi nagbago ang kanyang pag-uugali ayon kay DSP Tan. Unang sinampahan siya ng kaso ng pagpatay noong Enero 24, 2022 at para lamang sa pagkamatay ni Ethan. Pagkatapos nito, dinala siya pabalik sa lugar ng krimen noong Enero 27 para sa tinatawag ng pulis na pagrekonstruksyon ng eksena. Nandoon ang media na naghihintay ng lumitaw si Yap sa loob ng police van sa playground. Nakasuot ng red polo shirt at blue shorts at nakatali ang mga kamay at paa. Nanatili siyang nakayuko at sinundan si DSP Tan pababa sa kanal. Tanging pagkatapos makabalik sa lugar at pinagawa na detalyado ang kanyang salaysay sa mga pangyayari, doon lamang siya bumigay. Sa lockup, umiyak siya at sinabi sa mga opisyal na siya ay nadidepress at labis na nawawalan ng pag-asa, ayon kay DSP Tan. Hindi na niya kayang magpatuloy, sabi ni DSP Tan. Palagi siyang umiiyak, kaya kailangan naming gumawa ng pagsusuri at dinala siya sa Changi Medical Complex. Agad siyang na-admit doon. Pagkatapos nito, si Yap ay dinala sa Institute of Mental Health para sa psychiatric assessment kung saan siya ay tinaguri ang nasa panganib ng pagpapakamatay at patuloy na binantayan. Ang pagsusuri sa kanyang kalagayan sa psychiatric assessment ay nagbigay ng diagnosis ng major depressive disorder na may katamtamang tindi sa paligid ng panahon ng mga krimen. Matapos ang natuklasang ito, ibinaba ng prosekusyon ang kaso ng pagpatay laban kay Yap. Ang pangalawang kaso para sa pagkamatay ni Aston ay isinampa sa kanya noong Pebrero 2022 sa culpable homicide na hindi umaabot sa pagpatay. Ang pagbabago ng akusasyon ay nangangahulugang hindi nahaharapin ni Yap ang parusang kamatayan, kundi isang maximum na buhay na pagkakakulong. Pumasok siya ng guilty plea noong Agosto 2023 at ang kanyang mga abogado ay nagsumiti sa korte ng isang liham na isinulat ni Yap. Sa liham, humingi siya ng tawad para sa kaguluhan at abalang kanyang sanhi. Sinabi niyang siya ay lubos na nababalot ng kalungkutan at kawalang pag-asa at lubos na nawala ng tiwala na maaalagaan ang aking 2 anak sa hinaharap.
Umaasa siyang ang pagkuha sa mga buhay ng dalawa niyang anak ay magtatapos sa kanilang hindi makatarungang paghihirap. At isang agarang kamatayan ang hiling neto sa sarili. Sinabi niya na ito ang pinakamagaan na parusa para sa kanya at magbibigay daan sa kanya na makasama ang kanyang dalawang anak. Nang basahin ito sa korte, si Yap na nakatayo sa dock ay nakita na may luha sa mga mata. Sa kabila ng panawagan ng depensa na ang dalawang sentensya para sa pagkamatay ng mga bata ay dapat magsanib, nagpasya ang hukom na ang mga sentensya ay dapat ipatupad ng sunod-sunod upang tumpak na ipakita ang kabuuang kriminalidad ng pag-uugali ni Yap na humantong sa pagkawala ng dalawang inosenteng buhay. Ipinataw kay Yap ang 14 na taon na pagkakakulong, 7 taon para kay Ethan at 7 taon para kay Aston. Ayon sa aking pananaw, ang kabuuang sentensya na aking ipinataw ay nagsisikap na ibalanse ang katotohanan na isang kasuklam-suklam at seryosong serye ng mga krimen ang nangyari noong Enero 21, 2022 at ang katotohanan na ang nasasakdal ay nagdusa mula sa major depressive disorder noong panahon ng mga krimen, sabi ni Justice Vincent Hung. Ang mga sentensya ay hindi maaaring sa anumang paraan magbigay ng kapalit para sa malungkot na pagkawala ng dalawang inosenteng kabataan. Umaasa, gayunpaman, na gagamitin ng nasasakdal ang panahong ito upang pag-isipan ang hindi maibabalik na pinsala na kanyang idinulot sa kanyang pamilya bilang resulta ng kanyang maling paniniwala na ang kanyang mga gawa ay magpapagaan sa pagdurusa at sakit ng mga biktima at ng mga nakapaligid sa kanya sa pamamagitan ng paggawa ng mga krimen. Sa pagninilay kung paano siya nararamdaman ngayon na natapos na ang kaso, sinabi ni DSP Tan, "Walang duda na ang kasong ito ay isang napakamalungkot na kaso. Lagi naming gagawin ang aming makakaya upang makamit ang katarungan. Para sa amin, trabaho ito na kailangan naming gawin. Hindi mahalaga kung gaano kahirap o kahirap ang trabaho. Kinikilala namin na mayroong kailangang gumawa ng trabaho. Kaya't bilang mga investigador sa loob ng maraming taon, kailangan naming magpatibay ng isang napaka-profesional na kaisipan, sabi ni DSP Tan. Napakahalaga na gawin namin ang aming pinakamahusay na makakaya sa trabaho upang makamit ang katotohanan at sa parehong oras, gawin ito sa pinakamataas na antas ng aming kakayahan. Tungkol sa kung paano ko talaga nararamdaman, sa tingin ko tulad ng bawat kaso, susubukan naming huwag masyadong mag-attach sa kaso dahil kung hindi, magiging napakahirap para sa amin. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang kwento na ito, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Ang inyong suporta ay napakalaking tulong para makagawa pa ako ng mas marami pang ganitong klaseng content. Samahan niyo ako sa bawat misteryo at kakaibang kwento ng buhay. Ako nga pala si Sais at excited akong makasama kayo sa mga susunod na kabanata. Kaya, subscribe na at huwag palampasin ang susunod na video. Hanggang sa muli.